Ang mga inosenteng tao naman ay gustong magreklamo pero wala namang magawa. Napagbabantaan lang ay takot na kaagad. Ang mga ganitong klase ang pinupuntirya ni Corina. Ilang beses na din siyang nakapag-abang sa kalsada. Ni walang nakakita sa kanya at tanging haka-haka lamang ang nakakarating sa balita. Ngunit parte lamang iyon ng kanyang pagsasanay at paghahanda sa napipintong paghihiganti. Nang sa tingin ni Corina ay kaya niya nang lumantad sa mga tao, ay pumasok na siya sa eskwelahan isang araw. Namangha ang lahat ng kanyang mga kaklase sa laki ng ipinagbago niya. Makikitang maging ang kanyang pananamit ay nag-iba at mas lalo siyang naging kaakit-akit. Hindi naman maiwasan ni Aaron na mapanganga at makaramdam ng kakaibang pag-iinit noong muling makita ang dalaga na kanyang naging biktima, na imbis na magdusa at gumuho ang mundo, ay tila nag-glow up pa ito at mas naging kaakit-akit. Lalo na noong magkatitigan sila ng dalaga, tila ba binibigyan siya nito ng motibo sa pamamagitan ng pagngiti at nagpapahiwatig na gustong muling matikman ang nauna nitong naranasan. Hindi na nga nakatiis pa ang binatang si Aaron at nilapitan na ang dalaga. "Corina, ang sexy mo ngayon na. Mas lalo ka pang naging kaakit-akit sa paningin ko." Wika ng binata na ikinalingon naman ni Corina. Nakikita niya ang panakanakang paglunok ni Aaron, tanda na nabibighani ito sa kanya. Kaya naman, mas lalo niya itong inakit. Binasa niya ng laway ang mga labi at sinadyang mag-D4 para lumantad ang kanyang mapuputing hita. Pinagpawisan ng husto ang binata habang nakatingin sa kanya. "Bakit?" Inosenteng tanong ng dalaga. Kunwari ay hindi siya aware sa naguhurumintadong sistema ng binata. Iniangat pa niya ang kamay at pinaglandas sa sariling mukha, pababa ng pababa sa leeg, hanggang sa dibdib. Kaya nahulas pang lalo si Aaron. Nagsisimula niyang maramdaman ang pagkabuhay ng kaibigan niyang nagtatago sa likod ng suot niyang pantalon. "May dumi ba ako sa mukha? Bakit ganyan ka naman makatingin?" Tanong ni Corina na ikinatighim naman ni Aaron. Ipinaling niya ang kanyang ulo. Ewan ba niya kung bakit saglit siyang nawala sa kanyang sarili? "Ay, wala naman. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa nagawa namin ng mga kaibigan ko noong nakaraang araw. Sana huwag mo kaming ipakulong." Kabadong wika pa ng binata, ngunit ngumisi lang si Corina. "Sa tingin mo ba, magkikita pa tayo ngayon dito kung gumawa na ako ng hakbang para maipakulong kayo?" Tila naaaliw niyang wika habang pinagmamasdan ang binata. Literal na hindi talaga ito mapakali. Hindi naman sa ganun." "Alam mo, Aaron, huwag ka na mag-alala. Hayaan na nating manatiling lihim ang nangyari noong araw na iyon. Maililigtas mo pa ako sa matinding kahihiyan. At kayo naman, maililigtas ko sa malaking iskandalo." Aniya at tinanggal ang pagkakadi-4 pero binaligtad naman sa kabila. Mas lalong sumama ang pakiramdam ni Aaron ng mga sandaling iyon. Parang gusto niya nang sunggaban si Corina at dalhin sa pinakamalapit na bakanting kwarto na walang sino man ang makakakita sa kanila. "Salamat, Corina, ha. Noong araw na yun kasi, lulong talaga kami sa pinagbabawal na pulbos. Kaya hindi nakapag-isip ng tama." "Hindi nyo na kailangan ipaliwanag sa akin ang nangyari, Aaron. Alam kong nabigla lang kayo. Ang problema lang, nahihirapan na akong makatulog sa tuwing maaalala ko ang nangyari sa atin. Parang hinahanap-hanap na kasi ng katawan ko eh. Gusto ko yung maulit ng mas madalas pa sana."
Aniya na ikinalaki ng mga mata ni Aaron para siyang makina na pinaaandar nang marinig ang mga sinabi ng dalaga. Ngayon ay malinaw na talaga sa kanya na si Corina ay nagbibigay ng motibo at gusto niya iyon. Gustong gusto. Ah, sigurado ka ba dyan? Tanong nito na ikinangiti ng dalaga. Oo naman. Bakit? Ayaw mo na ba? Huwag mo sabihin, nagsawa ka na agad. Isang beses mo pa lang ako natitikman. Siyempre gusto. Sagot pa ni Aaron. Kaya isang malawak na ngisi kaagad ang pinakawalan ng dalaga. Wala pa mang nangyayari ay nakikita niya na ang tagumpay ng kanyang plano. Ano, mamaya na lang hapon pagkalabas natin? Doon na lang din uli sa kubo na pinagdalhan niyo sa akin. Wika niya na ikinangiti ng binatang si Aaron. Oo sige, doon na lang. Sagot ni Aaron. Kinahapunan nga ay nauna pa si Corina sa kubo, kung saan unang nilapastangan ng mga hayop na kalalakihan ang pagkatao niya. Dito niya hinintay si Aaron na hindi naman nagtagal ay nakasunod kaagad. Isinagawa na nila ang milagro na para kay Aaron ay isa ng malaking gantimpala sa kanya. Noong simula nga ay halos si Corina na ang umaasikaso sa lahat. Nakahiga lamang ang binata habang sinasamba ng dalaga ang lahat ng meron siya. Habang nakapikit ang kanyang mga mata at ninanamnam ang sarap, wala siyang kamalay-malay sa unti-unting pagbabago ng anyo ng dalagang si Corina. Nagsimula ng umusbong ang mga pangil nito. May mahaba at matutulis na kuko na rin na tumutubo sa malakandilang daliri. Sa katunayan, naglalaway na ang dalagang aswang habang nakatingin sa kanyang magiging biktima. Nang hindi sinasadya na mapadilat ng mata niya si Aaron. Naramdaman niya kasi ang matatalas na kuko ng dalaga. Doon niya na nakita ang isang nakakasindak na anyo ng dalaga. Wah! Aswang! Tanging sigaw ni Aaron, pero hindi na siya nabigyan ni Corina ng pagkakataon na makapanlaban pa. Hawak ni Corina ng mahigpit ang liig niya at tila katumbas ng 5 lalaki ang lakas nito. Kaya hindi maalis-alis sa pagkakadiin sa sahig ng kubo ang katawan ni Aaron. Panay ang sigaw niya habang nagpupumiglas. Pero nakangiti lang si Corina na bahagya ng nagbago ang itsura ng mukha. Nakakatakot na ito dahil sa kulubot na balat sa mukha. Sinisimulan itong pagkakalmutin ang dibdib ni Aaron. Wala itong balak na patayin kaagad ang binata. Gusto niyang magsisigaw muna ito sa hapdi at sakit, katulad ng ginawa nito sa kanya na naging bingi noong siya ang naguhumiyaw sa sakit at nagmamakaawa. Pati noo, pisngi at mga braso noon ay pinagkakalmot niya para mas lalong bumaha ang dugo sa katawan ng lalaki. Dinilaan pa ng dalagang aswang ang dugo na dumadaloy na nagmumula sa mga sugat ng binata. Noong sa tingin niya ay sapat na ang pagpapahirap sa binata, ay dahan-dahan niya nang ipinasok ang kanyang kamay sa loob ng katawan noon. Sa pamamagitan ng pagdukot sa bahaging sikmura paitaas, hanggang sa mahawakan niya ang puso na tumitibok-tibok pa. Abot-abot naman ang palahaw ng binata dahil sa sakit. Manahimik ka na nga, Aaron. Para kang babae. Ang ingay mo. Wika niya at basta na lang pinigtas ang puso at inilabas saka sinimulang kainin. Doon na natahimik ang binata at umungol ng mahina habang makikita ang pagtulo ng luha at nakatirik ang mata. Nagsalita pa nga ang dalaga kahit wala ng buhay ang binata niyang biktima. Ang yabang-yabang mo, hindi ka naman pala masarap. Lasang kimikal ang puso mo. Siguro,
dahil ito sa kagagamit mo ng bawal na pulbos. Pero ayos na rin ito, mabubusog na ako. Isasama ko na rin ang atay mo para naman sulit ang pagod ko sa'yo. Pasalamat ka nga, pinatikim pa kita kaunti ng katawan ko bago kita kinatay. Dapat nga sa'yo, binubunutan na agad ng puso dahil walang kasing sama ang ginawa mo sa akin. Paalam na sa'yo, pumikit ka na, patay ka na eh. Nakatingin ka pa dyan, pinag-iinit mo lang ang ulo ko. Uwi ka ng dalaga, sabay haplos sa mata ng binata at tuluyan na iyong napapikit. Bago nagtungo si Aaron sa kubo, ay sinabihan niya rin si Fred tungkol sa balak nilang pagkikita ni Corina sa kubong kanilang dating pinagdalhan sa dalaga. Hani pare, ang lupit mo. Akalain mo, hindi na nga tayo isinuplong sa pulis, gusto pang magpaulit. Bilib na talaga ako sa kalibre mo. Sus, ako pa ba? Pang malakasan kaya ang kargada ko, kaya talagang hahanap-hanapin ang makakatikim. Kung gusto mo rin makaulit, sumunod ka roon. Papais ko rin kita pagkatapos ko. Pero syempre ako muna. Oo sige pare, susunod ako. Pero mauna ka na. Para pagdating ko, ay sasalang na ako agad sa aksyon. Masayang sagot naman ni Fred. Kinahaponan nga, sumunod si Fred sa kubo. Pero imbis ang masarap na sagupaan ang kanyang maabutan, ay iba ang kanyang nakita. Nasaksihan niya ang ginawang pagkarni ng aswang na si Corina sa kanyang kaibigan na si Aaron. Halos hindi siya makahinga habang pinagmamasdan ang ginagawang paglapa ng aswang na iyon sa kanyang kaibigan. Sinubukan niyang tumakas, kaso lang nagkataong lumingon sa kanya si Corina. Nanlilisik ang mga mata nito nang makita siya, kaya hindi kaagad nakagalaw si Fred. Gayon na lang ang pagngisi ni Corina nang makita siya. Aba, pagkain uli. Tamang-tama, hindi na kita hahanapin pa. Ikaw na ang kusang nagpunta rito. Nanginginig na wika pa ni Corina. Kaya naman, gayon na lang ang pagkataranta ni Fred. Bumuelta ito ng pagtakbo. Kaso, hindi niya lang nagawang makasakay sa kanyang kotse. Kaagad na siyang nahablot ni Corina at pinagkakalmot sa likod. Kaya napalian siya sa sakit. Noong magpilit siyang sumakay sa sasakyan, ay hinawakan siya ng dalaga sa magkabilang bewang at ibinaon ang mga kukunoon. Kaya lalo pa siyang napasigaw sa sakit. Sabay ibinalibag siya papalayo ng sasakyan. Sinubukan pang tumayo ni Fred para sana tumakbo na lang. Pero nahawakan na siyang muli ni Corina sa bato at baon uli ang matatalim na kukunoon. Sinubukan niya na lang na magmakaawa at humingi ng tawad sa kanilang nagawa. Pero mukhang hindi na siya naririnig ng dalaga. Patuloy ang pagkalmot noon sa katawan niya. Sugatan na siya at halos hindi na makakilos, pero wala siyang nagawa. Mas lalo lang siyang nalugmok sa sakit ng bawat kalmot. Hanggang sa tuluyan na nga siyang manghina. Maawa ka sa akin, Corina. Hayaan mo lang ako mabuhay. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Wika ni Fred, ngunit hindi man lang siya pinakinggan ni Corina. Sa tingin mo ba, may halaga pa sa akin lahat ng mga pinagsasabi mo ngayon? Huli na para dyan. Winasak nyo na ang pagkatao ko. Wala ka ng kahit anong magagawa para maibalik pa ang nawala sa akin. Kaya kung ako sa iyo, enjoyin mo na lang ang paniningil ko. Asik ni Corina at galit na winarak ang dibdib ni Fred. Kay bilis na sumirit ng masaganang dugo sa harapan ni Corina at takam na dinilaan niya ito. Mas lalong gumanda ang pakiramdam niya matapos malasahan ang dugo ng mga taong nanakit sa kanya at lumapastangan. Isang malaking selebrasyon para sa kanya ang paghihiganting iyon. Sa akala niyo ba, patatapos na lang dito ang paghihiganti ko? Hindi na kayo makakapambiktima pa ng iba. Sinira niyo na ang buhay ko, kaya gagawin ko ang lahat. Magbayad lang kayo. Wika nito. Kahit nasaan yung aswang siya,
ay pumapatak ang kanyang luha. Palatandaang hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan habang winawasak ng iba ang kanyang buhay. Dahan-dahan niyang hinila papalabas ng tiyan ang mga bituka ni Fred at tila ba nang aasar nang inunguya iyon ng mabagal. Abot-abot naman ang palahaw ng lalaki sa labis na sakit na nararamdaman. Hindi nito kayang tanggapin na magagawa niyang magdusa sa ganitong paraan, lalo at may katiting pangliwanag ng mag-anyong aswang si Corina. Malamang pinagbibigyan lang sila ng babae noong nilapastangan nila ito. Hindi na kinaya ni Fred ang labis na sakit. Kaya naman tumirik ang kanyang mga mata at naging mas malapad ang ngiti ni Corina. Binilisan ng dalaga ang paglapa na parabang wala ng bukas. Nilantakan niya ang kanyang mga biktima hanggang sa maging ang dugo ay masaid niya sa labis na pagkauhaw. Noong makatapos si Corina sa kanyang ginagawa, pakiwari niya ay isinilang ang bagong siya. Mas gumanda ang kanyang muka at kuminis ang kanyang balat. Tila sa edad niyang 17 ay mas bumata pa siya pababa ng 15. Naging mamula-mula ang kanyang mapipintog na labi at makintab na mahabang buhok. Ang kanyang katawan ay mas naging mahubog at mas kaakit-akit. Ngayon, isa na lang ang babalikan ko. Titiyakin kong mamamatay na din ang kaibigan niyo para magkasama-sama na kayo na magkikita-kita sa impyerno. Wika niya, sabay pahid sa kanyang labi at tumayo. Balak na sana niyang lumayo pero nakita niyang nagre-ring naman ang cellphone ni Fred. Kinuha niya ito at sinagot. Boses iyon ng kaibigan nitong si Mark, ang nasa kabilang linya. Uy, pare! Ano na? Ayos din kayo ni Aaron, no? Talagang binalikan niyo pa si Corina. Sayang wala ako dyan. Di bali, susuluhin ko na lang siya sa susunod. Wika nito na ikinangisi naman ni Corina. Hanggang sa kinatatayuan niya ay tila nalalanghapan niya ang masangsang nitong hininga. Alam niyang maliban sa paghahasa ng mga inosente, ay marami pang ginagawang hindi maganda ang magkakaibigang ito. May mga iligal silang gawain na kailangan niya ring putulin. Dahil sa narinig, nagpasya si Corina na magsalita. Mark, nakatulog na sila Fred at Aaron. Habol ka pa raw dito. Habang nandito pa ako, para naman hindi ka nila maisahan sa akin. Bitin pa rin ako eh. May hina pala itong mga kaibigan mo. Ano, game ka ba? Hindi man nakikita ni Mark ang dalaga, pero tila siya ay sinisilaban nang marinig ang kay lamyos nitong boses. Ni hindi niya na nga nagawang sagutin ang sinabi nito dahil mabilisan niya nang pinaharurot ang kanyang sasakyan papunta sa kinaroroonan ng mga kaibigan. Pagkarating sa kubo ay nagtaka si Mark dahil sobrang tahimik. Nagpasya siyang bumaba ng kotse at sinilip sa loob ang mga kaibigan. Fred, Aaron, mga tol, nandito ba kayo? Uy, sumagot naman kayo dyan! Aniya sabay tawa. Sinubukan niyang silip-silipin sa paligid ang mga ito, pero nakarinig siya ng hagik-hik ng babae sa loob ng kubo. Para bang natutuwa at kinikiliti. Naiintriga siyang lumapit doon. Bumungad kaagad ang sahig ng kubo na may nakasapin na balabal at naroon nakatanaw sa kanya si Corina. Nadatnan niyang nakahiga ang dalawang kaibigan, mga nakatagilid habang nakaharap sa dingding. Dahan-dahan siyang lumapit upang gisingin ito, pero hindi gumagalaw kaya kinutuban na siya ng masama. Maya-maya lumapit siya at sinadyang ipaharap ang mga nakatalikod na katawan ng dalawang kaibigan. Labi siyang nagulat nang makitang butas na ang dibdib ng mga ito at mukhang nawawala na ang mga laman loob.
Malamig na din ang katawan ng mga ito. Kaya naman, gayon na lang ang pagkataranta ni Mark. "Putya! Sinong gumawa nito sa inyo mga tol?" Sindak niyang sigaw. Ngunit paano niya makukuha ang sagot, gayong nakadilat na ang mga mata ng bangkay ng mga ito. Pumalakpak naman si Corina at naagaw noon ang atensyon ni Mark. Namutla siya sa labis na takot. Hindi niya malaman kung tatakbo ba o mananatili na lamang sa kinakatayuan. Tila ba nauna nang lumayas ang kaluluwa niya sa katawang tao at naramdaman niyang naihina siya sa salawal. "Corina! Anong ginawa mo sa mga kaibigan ko?" Halos mapaos na sigaw sa kanya ng binata. Pagak na tumawa naman ang dalaga. Sa kadahan-dahang naglakad papalapit sa kanya, kitang-kita niya ang kariktan ng dalaga, ang maalindog nitong katawan na hindi malang natatabunan ng kahit kapirasong saplot. Sa kabila ng takot ay napapalunok si Mark sa kanyang nakita. Nagpapabago-bago ang itsura ni Corina. Nagiging magandang babae, tapos magiging aswang at magiging tao na naman. Saka babalik sa pagiging aswang uli. Napapaatras tuloy si Mark habang panay ang silip sa labas ng kubo. Alam niyang oras na abutan siya ng paggabi. Hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataon na makatakas o mabuhay man lang. Sa taglay na kasindak-sindak na itsura ng nakaabang sa kanya ngayon, siguradong gugutay-gutay ng dalaga ang kanyang buong katawan. "Tinatanong pa ba yun, Mark? Hindi ka naman siguro tanga, no? Malamang pinatay ko sila. Ano pa ba ang posibleng mangyari sa mga taong masasama at maraming kasalanan sa kapwa? Hindi ba dapat pinaparusahan?" Wika ng dalaga na ikinalunok ni Mark ng laway. Nagsimula na siyang pagpawisan nang makita ang kahindik-hindik na anyo habang papalapit sa kanya. Nais man niyang magsisigaw, hindi niya naman nagawa dahil sinakmal na siya kaagad ni Corina sa kanyang leeg at sinakal ng pagkahigpit-higpit. Tumirik ang kanyang mga mata at sinubukang abutin ang braso ng dalaga para pigilan sana. Pero hindi niya magawang kontrahin ang lakas nito. Masyadong malakas si Corina, kaya labis pa siyang nasasakal. Hindi na nga niya magawang galawin ang mga mata sa sobrang hirap niyang makahinga. Tumitirik na iyon. Hindi nga lang niya inaasahan na masihigpit pa iyon ng hihigpit, na darating ang kalaunan, mapupugot pala ang kanyang ulo. Tila laruang tinanggalan ni Corina ng ulo ang lalaking si Mark, ni hindi na ngayon nakasigaw o nakapagmakaawa pa. Kay lakas ng naging paghalakak ni Corina nang sumabog ang napakaraming dugo ni Mark sa paligid at napaliguan pa siya. Ito ang gusto niya, malansa at mainit pa. Kaya naman, hindi na nga niya natiis pa ang sarili at nagpakasasa muli sa paglamon sa nakahaing pagkain sa kanyang harapan. Unang pagkakataon niyang magfiesta sa laman loob at dugo ng mga taong nanakit sa kanya. Pero napakasaya ng pakiramdam niya. Hindi nagtagal ay natapos din ang pagpapakasaya ni Corina. Nanginginig na pinagmasdan niya ang kanyang duguang kamay. Isa na siyang kriminal. Ay hindi, mali. Kulang ang salitang kriminal dahil ang totoo, isa na siyang halimaw. Dinuro niya ang mga bangkay ni Mark, Aaron at Fred. Kahit alam niyang hindi na siya ng mga ito maririnig, ginawa niya pa rin ang lahat para lang masumbatan ang mga ito sa lahat ng kanyang mga hinanakit. "Kasalanan niyo kung bakit ako naging ganito. Ginawa niyo akong mamamatay tao dahil sinira niyo ang buhay ko. Tinanggalan niyo ako ng karapatang mangarap. Mga hayop kayo, magsama-sama kayo sa impyerno." Umiiyak niyang sigaw at sa totoo lang, halos panawan siya ng ulirat
sa pinaghalo-halong pagod at tindi ng emosyon na kanyang dinaramdam. Galit na galit siya, kaya maging ang sasakyan ng dalawang lalaki na huling dumating ay sinilaban niya. Kinuha ang natagpuang clutch bag na may laman palang malaking halaga ng pera, saka pinasabog ang kotse.